US HIMARS dineploy ng Taiwan bilang paghahanda sa China at bagong armas ng Iran dumating na. Kaka-establish lang ng Taiwan ng kanilang unang military unit na may kasamang American HIMARS rocket systems. Ginawa ito habang patuloy ang pagtaas ng military pressure ng China sa paligid ng isla kasama ang record-breaking na pagpasok ng mga eroplano nila sa Taiwanese airspace. Ayon kay Defense Minister Wellington Koo, siya ang namuno sa seremonya para ilunsad ang bagong unit sa 58th Artillery Command ng Taiwan sa Taichung. Sabi ni Koo, makakatulong ang mga system na ito para mas maging accurate ang defensive missiles ng Taiwan at para pigilan ang gera at mapanatili ang kapayapaan. Pero bago yan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ang unit na ito ay binubuo ng 11 launchers na galing sa United States noong nakaraang taon, pero binabago ng deployment na ito ang military balance sa Taiwan Strait. Kaya ng mga launcher na ito na tamaan ang target na nasa hanggang 300 kilometers ang layo. Ibig sabihin, abot na ng bagong firepower ng Taiwan ang southeastern coast ng China. Bumili ang Taiwan ng total na 29 launchers at pinabilis ang delivery para halos makumpleto na bago matapos ang susunod na taon. Ginawa ito ng Taiwan sa kabila ng mga paminsang pagpapakita ng lakas ng China na ngayon ay tuloy-tuloy na ang military operations sa paligid ng Taiwan. Regular nang lumalagpas sa median line ang mga jet ng Beijing habang tuloy-tuloy din ang presensya ng mga barkong pandigma nila. Ang mga sundalo ng Taiwan ay sumailalim sa espesyal na training sa Estados Unidos para gamitin ang mga sistem na ito. Sa katunayan ay nakapagsagawa na rin sila ng successful na live fire test sa Jupang base nitong May kung saan pinili lang ng military ang mga pinakamahusay na personnel para sa elite unit na ito. Ayon sa dating Pentagon official na si Eli Ratner, tama ang direksyong tinatahak ng Taiwan at makakatulong ito sa pag-iwas sa gera. Hinimok pa niya ang Taiwan na bilisan palalo ang kilos at dagdagan pa ang resources. Kaya kasing ibigay ng HIMARS ang isang bagay na hindi kayang gawin ng dati ng rocket systems ng Taiwan. Ang mga mobile launcher na ito ay kaya magpaputok, lumipat agad ng pwesto at muling magpaputok bago pa makaresponde ang kalaban. Bawat launcher ay may 6 na guided rockets o isang ATAS-MS missile. Matagal nang tutol ang China sa anumang military support mula sa Western countries para sa Taiwan. Tingin ng Beijing, ang ganitong action ay pakikialam sa internal affairs nila at isang hamon sa kanilang sovereignty. Kadalasan, may kasunod na military drills ang China kapag may major US arms delivery na dumadating sa Taiwan. Ayon kay military analyst Xu Xiaohuang mula sa Taiwan's Institute for National Defense and Security Research, malaki ang strategic impact nito. Dapat pag-aralan ng military kung paano maaapektuhan ng mas mahabang range ng HIMARS ang overall rocket deployment strategy ng Taiwan. Iba rin ang sinasabi ng pinabilis na delivery schedule. Dati, ang plano ay ihatid ang mga system hanggang 2027 o 2028. Pero ngayon, karamihan sa mga system ay darating na bago matapos ang 2026 na nagpapakita kung gaano ka-urgent sa Taiwan ang pagpalakas ng kanilang depensa. Ang mga HIMARS units na ito ay nagpapahirap lalo sa kahit anong plano ng invasion na pwedeng isipin ng Beijing. Bahagi rin ang mga system na ito ng mas malawak na modernization ng defense ng Taiwan. Kasama ng HIMARS, bumili rin ang Taiwan ng advanced missiles at drones mula sa United States. Bawat dagdag na weapon ay nagpapalakas ng kakayahan ng Taiwan na gawing mas magastos para sa China ang anumang military action. Wala pang pahayag si Defense Secretary Pete Hegseth tungkol sa specific na deployment na ito, pero ang bilis ng delivery schedule ay nagpapakita ng matibay na suporta ng Pentagon sa defense needs ng Taiwan. Ang pag-training sa mga sundalong Taiwanese sa Amerika ay patunay na seryoso ang operational commitment, hindi lang basta bentahan ng armas. Ngayong buwan, isasama sa Hankuang military exercises ng Taiwan ang pagsubok sa integration ng HIMARS. Kasama na ngayon sa mga drills ang mga senaryo na tungkol sa gray zone harassment kahit hindi panahon ng gera. Ang HIMARS ay nagbibigay sa Taiwan ng precision strike capability na wala sila dati. Ngayon, kailangan ng isama ng China sa kanilang military planning ang mga system na ito.
Ayon sa impormasyong inilabas ng Reuters ay binaliwala ng China ang mga military exercise at sinabing hindi kayang labanan ng Taiwan ang PLA. Para sa Washington, ang pagsuporta sa Taiwan gamit ang advanced weapons ay may maraming layunin. Ipinapakita nito ang commitment sa mga democratic allies habang pinipigilan ang paglawak ng China. Ang deployment ng HIMARS ay isang halimbawa ng peace through strength sa totoong buhay. Ang bagong HIMARS unit ng Taiwan ay hindi lang simpleng military upgrade. Ito ay malinaw na pahayag ng determinasyon para ipagtanggol ang isla laban sa lumalaking banta. Sa tulong ng Estados Unidos at ng advanced weapons, may malinaw na mensahe ang Taiwan para sa Beijing. Hindi magiging madali o mura ang invasyon. Samantala, dumako naman tayo sa gitnang silangan kung saan kakakumpirma lang ng Iran na nakatanggap sila ng advanced Chinese missile systems bilang bahagi ng isang malaking arms deal na hindi sumusunod sa American sanctions. Nangyari ito pagkatapos wasakin ng Israel ang air defenses ng Iran sa loob ng 12-day conflict na natapos noong June 24. Kinumpirma ng maraming intelligence sources na nag-deliver ang China ng HQ-9B surface-to-air missile batteries sa Iran ilang araw lang matapos ang ceasefire. Ayon sa Arab diplomatic sources na nakausap ng Middle East Eye, na brief na ang White House tungkol sa mabilis na pag-rebuild ng air defenses ng Iran. Binabayaran ng Iran ang mga armas na ito gamit ang oil shipments na umiiwas sa US sanctions sa pamamagitan ng barter system. Pero ito ang dahilan kung bakit mas delikado ang deal na ito para sa American interests. Halos 90% kasi ng crude oil exports ng Iran ay ini-import ng China at kadalasang dumadaan sa Malaysia ang shipments para hindi mahalata. Ang HQ-9B systems ay katumbas ng China sa Russian S-300, isang malaking upgrade sa military capabilities ng Iran. Hindi lang ito simpleng defensive weapons, strategic assets ito na pwedeng magpahirap sa future military operations ng Israel o Amerika. Ipinapakita rin ng timing ang calculation ng China. Ilang oras lang matapos ang ceasefire, agad gumalaw ang Beijing para palakasin ang kanilang kaalyado sa Middle East. Sabi ni Chinese Foreign Minister Wang Yi, mariing kinokondena ng China ang paglabag ng Israel sa sovereignty at territorial integrity ng Iran. Matatandaan na nawalan ng maraming radar installations ang Iran sa labanan noong June. Nakapag-establish ng temporary air superiority ang Israeli F-35 fighters sa airspace ng Iran. Bukod pa dyan ay nalagas din ang mga military commander ng Islamic Republic sa targeted strikes sa kanilang command centers. Ngayon, tinutulungan na ng China ang Iran na bumangon at mas malakas pa kaysa dati. Kinumpirma ng intelligence officials mula sa mga Arab states na kaalyado ng US ang weapons transfer noong nakaraang linggo. Napansin din nila na sadyang ginawa ang paraan ng pagbabayad ng Iran para makaiwas sa economic pressure ng Amerika. Ipinapakita ng Oil for Weapons Arrangement na gumagawa ng sariling financial system ang Beijing at Tehran sa labas ng kontrol ng US. At hindi ito ang unang beses na tumulong ang China sa military ng Iran. May mga naunang ulat na posibleng mag-supply ang Beijing ng ballistic missile components sa Tehran. At ngayon, pinatunayan ng mabilis na delivery ng air defense systems na justified ang mga pangamba na iyon. Ang layunin ng American sanctions ay i-isolate ang Iran economically at militarily dahil sa mga taon ng regional aggression. Pero tinatapatan ito ng kilos ng China na nagpapahirap lalo sa administration ni President Trump. Ang barter system ay nagtatakda ng president na posibleng gayahin ng iba pang bansang may sanctions. Ang mga existing air defenses ng Iran ay halo ng lumang Russian systems at gawa nilang sariling teknolohiya. Pero napatunayan sa laban nitong June na hindi sapat ang mga iyon laban sa Israeli aircraft. Ang Chinese HQ-9B ay isang generational leap sa capability pero hindi pa ito nasusubukan sa tunay na laban. Ngayon, under pressure, si Secretary of State Marco Rubio na agad tumugon sa paglabag sa sanctions na ito. Isa sa mga options ay targetin ang Chinese companies na tumutulong sa oil trades o isanksyon ang mga middlemen sa Malaysia. Pero dahil malaki ang economic leverage ng China, ay risky ang direktang komprontasyon. Ipinapakita ng missile delivery na mas lumalakas ang loob ng Beijing na hamunin ang American influence. Tinuturing ng China ang Iran bilang strategic partner nila laban sa containment efforts ng US.
Ang pagsuporta sa military modernization ng Tehran ay parte ng mas malawak na layunin ng Beijing, ang pahinain ang kapangyarihan ng Amerika sa Middle East. Nagpasalamat naman si Iranian Deputy Foreign Minister Abbas Araghchi sa China para sa palagiang pag-unawa at suporta. Sabi niya, kampante siyang mas magiging importante pa ang role ng Beijing sa mga issue sa rehiyon at kasama na sa role na iyon ang pag-armas sa mga kaaway ng Amerika. Ang mas pinahusay na air defenses ng Iran ay tiyak na pipilitin ng Israel na baguhin ang strike capabilities nila. Ang mga puwersang Amerikano sa Gulf ay humaharap na ngayon sa bagong banta mula sa modernized Iranian systems. Ipinapakita rin ng pagbabayad sa pamamagitan ng langis ang isa pang concern, ang energy security strategy ng China. Sa pamamagitan ng military deals, sinisiguro ng Beijing ang tuloy-tuloy na access sa Iranian crude kahit may global disruption sa market. Ang model na ito ng energy for weapons ay pwedeng lumawak pa sa ibang rehiyon. Alam ng mga Arab states na nakamasid sa development na ito kung ano ang ibig sabihin. Kung hindi mapigilan ng sanctions ang weapons transfers, ay baka humanap na rin ang ibang bansa ng sarili nilang depensa. Posibleng bumilis lalo ang arms race sa Middle East. Hindi pa inaamin ng China at Iran sa publiko ang missile transfer. Pareho nilang pinananatili ang strategic ambiguity tungkol sa military cooperation nila, pero kinukumpirma ng intelligence sources mula sa iba't ibang bansa na nasa Iran na ang HQ-9B systems. Ipinapakita ng deal na ito na hindi sapat ang sanctions para pigilan ang mga kalabang may malalakas na kaalyado. Pinapatunayan ng China na handa silang suwayin ang pressure mula sa Amerika at ito ang limitasyon ng mga economic tools. May military options pa, pero may kasamang panganib ng mas malawak na gulo at malinaw ang mensahe nila sa Washington. Kakampi ng Beijing ang mga kaalyado nila kahit patutol ang US. Nakuha ng Iran ang modernong air defenses habang sinisiguro naman ng China ang supply nila ng enerhiya. Mas coordinated na ngayon ang mga kalaban ng Amerika kaysa dati.